welcome sa part 2 ng journey natin para mapatipid sa gasolina tong Cafe 400 natin. Sa part 1, bumili tayo ng bagong carb which is yung Keihin na round slide 34mm. Well, based na sa part 1, failed yung ginawa natin pag-i-install. Lakas niya sa gas, 10 kilometer per liter yon. Without proper tuning pa yon. Dito sa part 2, malalaman natin kung ano yung gagawin. Kasi ngayon ko lang tayo babalik kay Doc Ricky after maikabit yung carb. So, in-advise niya sa akin, valve clearance check, tapos spark plug reading. Grabe yung 10 kilometer per liter. Sana guys, huling part na to ng journey natin na to para mapatipid si Cafe 400. Okay sana kasi kung 18 to 20 lang ako sa traffic eh. Natatanggap ko pa yun eh, kahit na medyo malakas pa yun ha. Kumbaga sa ibang Cafe 400 user din. Malakas pa yun 18 to 20 pero okay na sa akin yun. Tipid lang please. Di ko afford yung ganong gas para sa isang 400cc. Sana ko napakalakas ng motor. So sana maayos na siya this time. Sana na lang to. Second and last part. Hindi ka kasi dyan. Dito lang ako makabelo sa papapogi pa na itong Cafe 400 natin. Kasi nauuna yung gas. Nauuna yung pagpapacheck. Kaya pambilisan na ng maayos na gear, pang vlog, mic lang. Eh wala eh, dito makabelo pa eh. Kasi pag hinayaan ko lang itong fuel consumption ko, yung dalawang run, mas masakit. Hindi talaga makatarungan guys. Hindi ako sa nag-i-inarte na big bike ko pa, mag-reklamo sa fuel consumption. Sana nag-150 ka na lang. Ito na eh. Diba, namatay? Bumalik yung sakit niya. Kapag naka-idle, namamatay. Bomba-bomba tuloy na naman ako. Para lang di mamatay. So, welcome back sa Offline. Gawing matipid ng ating Cafe 400. Part 2 ng pag-testing natin ng fuel consumption natin. And again, ating gawin. Napa-full tank ulit tayo. Tapos, testing ulit tayo ng fuel consumption in everyday use. Gets mo naman na 400cc everyday use. Magastos talaga. Ano yung reasonable kasi? So, magabi, Monday, punta ako kay Doc sa mga East Motorcycle Shop. Ang balak dapat, tuning lang ng Keihin na nakalagay dito sa motor. Check lang dapat ng spark plug, valve clearance, para matuloy ng maigi yung carb natin. Pero may spare si Doc na top carb ng Cafe 400. So, yan, nag-offer siya na palitan na lang ng stock. Kasi with regards sa valve clearance ng motor, yun na daw talaga yung nakalagay dito eh. Yun na talaga yung hinihingi ng motor na valve clearance. Hindi na pwedeng taasan pa, hindi na pwedeng babaan pa. Yun na talaga eh. Kaya mahirap daw adjust pa. Well, mas prefer ko sana yun. Kasi makikita yung actual na nangyari sa carb. Makikita kung ano talaga kailangan. Eh since stock din naman to ng Cafe 400, yung carb na nakalagay dito. Ano lang din naman. Gusto ko lang sana talaga yung makita. Ano yung nangyari. Saka nakakaya, syempre, mahal yung stock carb eh. Tapos nagpalit lang kami, libre na. Hanggat maaari sana yung Keihin pa rin dapat gusto ko nakalagay. Kasi si Doc naman nag-insist na itong stock na naman. Okay na rin. Para kung magkakaproblema, alam agad na hindi na sa carb yung problema. Mas madaling mag-troubleshoot. Kasi stock Cafe 400 na yung carb dito. Magiging magastos pa rin sa gas. Alam na kung saan. Pero hindi na nga ako na-excited. Huwag ako na madismaya guys. Sobrang nadismaya ako dun sa carb na nakalagay sa akin nung una tayo nagpalit. Alam ko kasi maganda na yun, in-expected. Nadismaya talaga ako dun sa 10 km per liter. So ngayon, hindi na ako nag-expect masyado na magiging effective to. Pero hopeful pa din. Dito na siya paborito natin gas station. Full tank po. So yun, sakto. 18,000
current odo natin, nagpa-full tank tayo, 9.32. Ayan guys, currently 18,000 ang ating odo. Ang trip meter natin, siniro na natin. So, target natin kahit mga, siguro kahit hindi na yung hanggang Friday or 4 days. Siguro mga 100 kilometers. Try natin magkano yung magiging gas natin for ilan liters from full tank. So, yun. 18,000. So yun guys, nakalimutan ko pala pakita yung carb. Ito nga pala yung carb na nakalagay ngayon. Stock siya ng Cafe 400. Yan, katulad ng nandito sa isang Cafe 400. Napasok tayo, ano pa lang, hindi masyadong traffic yung biyahe natin. So expect natin na or dapat mas maging matipid ka ngayon kasi hindi masyadong traffic yung oras ng biyahe natin. Tapos yung uwian natin medyo ma-traffic lang mga alas 4 or compared to sa previous na carb na nakalagay. Slightly traffic pero hindi naman heavy. Continuation pa rin ng pag-testing natin sa fuel consumption ng ating Cafe 400. So ngayon ang odo natin 39 kilometers sa trip meter from the last time na nag-gas tayo. Di ko natapos yung 80 to 100 kilometers na total na biniyahe natin bago magpa-full tank. Diba sabi ko sa unang part ng video, iti-testing natin siya na same kung paano natin tinesting yung unang carb na pinalit natin dito sa motor. Kaso, kagabi kasi may tambike sa Timeless Throttle PH sa may Eastwood. So, di na ako nag-video. Akala ko kasi, makikitambike lang. Pero biglang nag-aya silang mag-ride. Bago kami mag-ride kagabi, nagpagas ako. Di ko na video pero trip meter ko is 36 kilometers. Tapos ang nakarga nasa 3 liters ata or 2 point plus something. In 36 kilometers, kumonsumo tayo ng 12 kilometer per liter. Hindi ko pa siya sinasama dun sa actual na review natin kasi hindi ko siya kino-consider na actual fuel consumption natin kasi yung ganong kaiksing travel hindi pa siya yung accurate na fuel consumption kasi 36 kilometers lang tinakbo. Mataas talaga fuel consumption pag hindi pa naman ganun kahaba yung naibabiyahe na. So kaya ang target ko, di ba, 100 kilometers or 80 to 100 kilometers sana. In 36 kilometers, 12 kilometer per liter. Sa traffic and everyday use. In 3 days, kinumpute ko naman yung fuel consumption namin nung nag-ride kami. So, yan, makikita nyo dyan. Or yan yung total biniyahe ko nung full tank. Tapos nung nagpa-full tank ulit ako, ayan yung kinarga. Nag-22 kilometer tayo sa medyo long ride. So good news yun para sa atin. Nung nag-Batman loop kami guys, 18 km per liter. So magandang senyales yun. Kahit pa paano may improvement. Pero gusto ko talaga makompute yung araw-araw na paggamit natin sa kanya.
Kasi araw-araw siyang ginagamit eh. So, ina-achieve ko talagang maging matipid yung everyday use natin sa kanya. Kailangan talaga natin gawing matipid to guys. Kahit konti lang. Mahal ng gas eh. Hindi ako makagawa ng content about sa motor natin eh. About sa pagpapapogi eh. Kasi laging fuel consumption protect. So, just sharing lang naman to guys. Para din may idea kayo. Kung may nanonood na nakaka-Cafe 400 dyan, o yung mga nagbabalak bumili, ng second hand na Cafe 400. Isa to sa i-check nyo sa unit na bibili nyo. Tanong nyo na kung ano yung fuel consumption kasi para hindi nyo na danasin pa. Ulit-ulit sa troubleshoot. Kasi nakapagod guys ng troubleshoot eh. Bili ganito, bili ganyan. Siyempre may labor yan. Hindi tayo hataw ngayon guys. Mahal ng gas eh. Ngayon 42 kilometers na yun sa trip meter. Grabe pila ng Petron. Kahit sa Petron, daming nagpapagas. Ayan guys, nagpagas din pala tayo. So, ang total na kilometer rating sa trip meter natin is 116 kilometers. Tapos, ang kinarga is 7.25 liters ng gasolina. Around 16 kilometer per liter. So guys, nag-improve siya from 13. Nag-improve naman siya. Good news yun sa Cafe 400 na carb na nilagay natin. Pero tatanong pa rin tayo kay ito kung may mai-improve pa ba yun. Kasi medyo magastos pa rin yung guys. Isang Cafe 400. Generally, sa isang 400cc, magastos pa rin yung 16 km per liter. So at least may improvement tayong nakita at napatipid natin siya kahit pa paano. Laking bagay na rin yung tinipid niya guys. Tignan natin sa next video pag napabisita tayo kala Lukri. If may kaya pang itipid yung motor natin. And guys, like, follow, and share. And subscribe. Kita-kits tayo sa next video. Peace! Whoop! Tinakpan! Transition!